natin sa John 10:10. We would like to read in New King James Version. Hallelujah. Okay. Lahat po tayo ay tumayo, maging mga viewers, tumayo po kayo at basahin po natin sabay-sabay. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Nakikita ba nila yan? Okay. Bibila ko ng tatlo, sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Panginoon. 1, 2, 3. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Okay, let's pray. Father God, in the name of Jesus, we thank you for that beautiful word. Yes, that word that will penetrate our heart today, oh God, because of that anointing and the power of that word. We claim, Father God, that every brethren who will hear your word today will change everyone. Lahat ng aming pananaw ay mababago sa pagkarinig namin sa iyong salita. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, ikaw mismo, Panginoon Jesus, ang nagsasalita dito, na ang magnanakaw ay dumating upang magnakaw, pumatay at mangwasak. At dumating ka upang magbigay ng buhay na kasiyasiya. Tunay, Panginoon, napakabuti mo sapagkat may pangako ka sa lahat ng iyong mga anak na nakikinig sa iyong salita. And today, Father God, Lord, continue to open our spiritual understanding, oh God, that the word that we are going to hear today will penetrate our heart and strengthen us and change our life to face our everyday life. We claim, Father God, the strength of your word that will stand on us to face the enemy so that the enemy cannot penetrate our life. And we claim, Father God, that the power of your word ang siyang patuloy na maging kalasag namin sa pamumuhay sa mundong ito. Dahil sa mga nagaganap ngayon, Panginoon, liliwanagin ng iyong salita kung paano kami haharapin ang mga problema na ito sa aming buhay. And we claim today that every hindrance I command to get out in Jesus' name. I destroy every doubt in the name of Jesus. And resisting spirit, in the name of Jesus, I bind you in Jesus' name. You have no right to hinder the power of the word that will penetrate our heart in Jesus' name. You have no right to block the power of the word of God. I command you, demonic spirit of blocking. You have no right to block the power of the word of God. At inaangkin namin sa umagang ito na ang salita na aming maririnig ang siyang magbibigay sa amin ng kapayapaan, kagalakan at pagpapala, kalakasan sa aming pananampalataya na kami ay patuloy na manghawakan, tumayo sa pananampalataya na ipinagkaloob mo sa amin. At today, we claim the victory. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Glory. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, purihin po ang Panginoon, lahat po ng mga kapatid na nakikinig ngayon at nanonood sa mensahe ng Panginoon. Kung meron kayong mga ballpen at papel, pwede kayong magsulat sapagkat pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Praise God. So, ngayon po, ang ating teksto na kung saan ay mismo ang Panginoong Yesus ang nagsalita. Hallelujah. At sinabi niya, ang magnanakaw ay dumating upang magnakaw, pumatay at manira. Subalit, ang sabi ng Panginoon, dumating ako upang magbigay ng buhay at buhay na kasiyasiya. Praise God. So, magsisimula na po tayo sa ating mensahe ng Panginoon. Praise the Lord. Glory.
Yan. Ang ating mensahe ngayon ay pinamagatan, the thief awareness. Okay. Ang ibig sabihin na thief ay magnanakaw. Yung awareness ay yung consciousness o yung pagkaalam. So, meron tayong alam, o meron tayong kaalaman, o meron tayong pagkaalam doon sa sinasabi na magnanakaw. Sabi ko, kinuha ko po kanina yung translation sa Tagalog dito. Sabi niya, yan, sabi po dito, ang kamalayan o kamalayan. Sa ibang salitang Tagalog, sabi dito, ang pagkabatid. Malalalim yata nahugot yun, ano? Malalim ng Tagalog yan. Ang kamalayan, o yung ibig sabihin, awareness, o ang kamalayan, o ang pagkabatid. Ibig sabihin, yung alam natin na talaga may magnanakaw. Amen? O the thief awareness. Bakit sinabi ng Panginoon eh? Si Jesus mismo nagsabi, di ba? So, ibig sabihin, kung naniniwala tayo sa salita ng Diyos, meron talaga magnanakaw. Tignan mo nga yung katabi mo. Hindi naman mukha magnanakaw yan, eh, no? Amen? Praise the Lord. So, ang ibig sabihin po ng awareness, may nakalagay po dito. Awareness meaning in the Cambridge English, sabi ito, knowledge that something exists or understanding of situation or subject that the present time based on information or existence. Okay. Alam na po natin, no? Ito yung introduction natin. Alam na po natin yung mga naliganap sa paligid ngayon. Amen? Sabi po dito, yan. Ang intro po natin, nakalagay po dito, an epidemic is defined as an outbreak of disease that occurs over a wide geographic area and affects an exceptionally high proportion of the population. Yung nakalagay naman sa kabila ay the term pandemic. So ang ating pag-aaralan ay pandemic kasi epidemic, kumbaga sa nakatuon lang sa isang lugar. Yan po epidemic. Halimbawa, kung nakatuon lang sa isang lugar sa Pilipinas, yan, doon lang. Pero pandemic, napansin niyo po, pandemic, sabi niya, geographic spread and is used to describe the disease that affects a whole country or the entire world. Kaya nakita nyo, ang pagkaiba, ito epidemic, yon ay pandemic. May P. No? Alam niyo po yung P? Passport. Alam niyo yung passport? Hindi ka makakapunta sa ibang lugar kung wala kang passport. Ganon yung pandemic. It affects the whole world. Yun ibig sabihin ng pandemic. Amen? So, naintindihan na po natin. Yung problema ngayon na kasalukuyan nagaganap dito sa mundo ay tinatawag na pandemic, hindi epidemic. Kasi epidemic ay sa isang lugar lang. Diba? Sa Africa, doon lang. Pero ito pandemic, buong mundo. Amen? So, naintindihan po natin yung ginagawa ng pandemic. Sabi, ito ang kaganapan ng pandemic. Ano? Sabi niya, the Spanish flu, also known as the 1918 flu pandemic, was an unusually deadly influence pandemic lasting from January 1918 to December 1920. It infected 500 million people. Grabe, no? About a quarter of the world's population at the time. Grabe, napektuhan. At ang namatay po dyan ay about 50 million worldwide, June. Yun ang talagang mas grabe kaysa dito sa nagaganap ngayon. Bakit parang hindi gaanong naging nakakatakot yun? Parang mas natatakot ngayon ang tao because of the media. Alam nyo? Bakit? Isipin mo yung 500 million. Tapos yung namatay ay about 50 million. Ano lang yun ha? Sa mga lugar na merong mga technology sa news. Saan lang yung mga lugar na yun? Europe, US. Sa mga ibang lugar nun.
Wala pa yung mga ganon. Kaya maaring marami rin namatay yun, hindi pa kabilang nun. Pero ngayon, dito sa nakikita natin sa kasalukuyan, tingnan niyo po yun ha, 1918 to 1920. Ayan, 1918 to 1920. Tawag kasi dyan, pandemic ngayon ay nagsimula kasi sa Spain, kaya tinawag Spanish flu. Ngayon naman nagsimula sa China. Kaya tawag nila China flu. Wuhan. Ano yung pangalan ng lugar? Wuhan. Wuhan. Yuan. Yuan. Tingnan natin yung kasunod. Ayan. Tingnan muna natin yung mga bagay. Ito naman yung COVID-19 na tinatawag. Ito yung hindi naman hindi naman yung Spanish flu ito, kundi tawag ngayon, yung pandemic ngayon ay COVID-19. Sabi po dito, WHO. Ibig sabihin ito World Organization ito, ano? WHO. Announced COVID-19 as the name of this disease on 11 February 2020. So ito lang, lumabas yung pangalan na ito, COVID-19 noong February 11. Following guidelines previously developed with the World Organization for Animal Health and the Food and Agriculture Organization, the United Nations. So ito pala ang ibig sabihin ng COVID. Corona. V, virus. Disease, D. 19 ay year of 2019 started. Ibig sabihin, noong February ito nag-start. Kaya 19. Kaya tinawag ngayon, COVID-19. So, sinordcut. Na kaya? Sinordcut yung coronavirus February 2019. Ang nagbigay ng pangalan ay yung World Organization for Animal Health. Okay? Corona, ito ngayon yung kasalukuyan nagaganap. Kanina ko lang kinuha ito. Yung update na ito. Hello, nandiyan ba kayo? Lahat ng mga nakikinig dyan, nanonood, ito po yung update ngayon, no? Praise God. Coronavirus cases global. Ang affected ngayon ay 7 o'clock in the morning. 2,182,823. Wala pa doon kasi kanina 500 million. Ito, hindi pa umabot ng 10 million. No? Amen? Death, wala pang 1 million. Pero huwag naman mangyari dyan, Lord. 145,551. Recovered, mas marami palang gumaling, oh. 547,589. Active cases. Yung kasalukuyan ngayon na may nakararanas ng coronavirus. Ayan. 1,489,683. Currently infected. Maaring ito kasama doon sa mga gumaling na rin, no? Sa kasalukuyan. 1,433,095. So 96%. Ibig sabihin yung 4% ay serious or critical. 56,588. Closed cases. Ito yung naayos na. 693,140 cases which had an outcome. So, ibig sabihin, 547,589, 79% recovered or discharged. Amen? At yung namatay, 145. Ayan. Pareho yun. 145,551. 21% death. So, ito po update ngayong 7 o'clock in the morning. Hello, nandiyan ba kayo? Kasama na po ang Pilipinas dyan. Ang Pilipinas, ang namatay ay mga 400, no? 400, nakita ko kanina eh. At ang mga recovered ay more than 500. Oh, praise God, dahil ang Panginoon ang siyang nagbigay ng wisdom sa ating presidente upang mapigilan ang pagkalat ng
COVID-19. Amen? So, COVID-19 meaning coronavirus started in February 2019. So, ibig sabihin ng shortcut, COVID-19. Okay? Amen? So, alam nyo na po yung update. Maaaring bukas, magbago ulit yan. O kaya mamayang gabi, magbago ulit yan. Maaaring mas gagaling ang mas marami. Amen. Amen. In Jesus' name. So, lipat. Ayan. Ito naman yung ating ngayong pag-aaralan. The counter action. Kanina, ang pamagat ay the thief awareness. Ibig sabihin, yung ano ba yan? Tawag doon sa Tagalog? Pagkabatid o kamalayan sa pagnanakaw o magnanakaw. Walang ibang magnanakaw dito na tinatawag kundi si Satanas. Si Jesus nagsasabi dito, the thief comes only to steal, to kill, and destroy. That is the enemy, no other than the devil or Satan. Amen? So, ngayon, ang pag-aaralan natin, the counter action. In the Word, ang sabi po dito, leaders around the world are doing their best to block the outbreak of the disease. Amen? Every president, ating presidente, o sa Pilipinas na lang, o nagsimula sa China, anong ginawa? Lockdown. At least, yung lockdown ay nagpigilan yung pag-outbreak o pagkalat. Ang sa Pilipinas ngayon, ginawa ay lockdown. Amen? So, talagang lahat ng mga leaders, walang ibang iniisip, kundi mapigilan yung pagdami na madadamay. Kaya pati dito sa Saudi Arabia. Amen? Saan si Dong? Mamaya na yan. Ilan lang tayo. Medical health care, sacrificing their best and even their lives to help and cure the affected. Actually, mga kapatid, ngayon, marami lang, hindi ko lang kinuha yung average ng mga doktor, mga nurses, na kung saan namamatay. Ang dami lang, sa Pilipinas na, ang dami na namatay. Pero sa Italy, napakaraming namatay na mga doctors, nurse. Sa Britain, may nabasa po ako doon, Pilipina na nurse namatay. No? Doon sa US, may mga Pilipina rin namatay. Nakakaiyak yung yung nangyari doon sa Italy. Mag-asawa. Parehong nurse. Yung anak nila, iniwan sa lola. So, hindi sila makauwi ngayon. Nurse yun, mga nurse yun. Yung anak, inaantay yung pag-uwi nila, hindi sila makauwi kasi frontliners sila. So, hindi sila pwede makauwi. Naapektuhan sila, nahawaan sila ng COVID-19. Una, naapektuhan yung lalaki. Nung malapit na siya mamatay, sabi ng mga ibang kasama, iwanan mo na lang yung asawa mo. Sabi, hindi ako pwedeng umalis sa tabi ng asawa. Kaya pati yung asawa niya, babae, naapektuhan. Nagkahawak kamay, patay sila pareho. At iniwan yung kanilang batang anak, siguro mga 5 years old, na iniwan sa lola. Naantay ng anak kung kailan sila uuwi. Bangkay na silang umuwi. These are the sacrifices that those medical healthcare sacrifice themselves upang matulungan ang mga taong bayan. Kaya nga, dapat naman ang taong bayan ay tumulong din sa kapwa sa pamamagitan ng disiplina. Sa Pilipinas, walang disiplina. Isipin mo, yung ipinakita pa sa TV sa Manila Cemetery, nagsasabong sa loob. At hindi lamang yun, Biyernes Santo pa.
wala nang takot sa Diyos. Patay kasi si Lord. Kaya doon na lang na-bless ako doon sa mayor ng Manila, si Isko Moreno. Dahil taga-Caloocan itong mga ito, barangay captain at sa kanyang mga kagawad sa barangay 129 ng Caloocan. Nilusog niya yun, samantala may ibang mayor doon. Namatapang si Mayor Isko. Nilusog niya yun at talagang pinasusuko sila. Buti naman, ayon yung mayor ng Caloocan at kinumbinsi na sila ay subuko naman sila. Isipin mo, araw ng Holy Week o Biyernes Santo, meron ng batas na hindi pwedeng magtipon-tipon. Yun ang unang kaso nila. Tapos merong batas na bawal magsabong. Pangalawang kaso nila. Tapos merong batas na bawal yung tinatawag na social distancing. Kita nyo yung isip ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos, walang disiplina. Tapos meron pang isang nahuli sa Manila ulit, sa may Paseo. Nagsusugal naman, bingko. Grabe. Mga babae pa, bibingko. Nakatanggap. Yung iba naman, nagiinom, nakatanggap lang ng tawag nito, yung ayuda. Nakatanggap ng ayuda. 8,000 pa natanggap nila. Tapos, nakita, kamukat-mukat mo, nandun sila, nag-iinuman. Kaya nagalit si Duterte. Ang ating presidente nagalit. Grabe, walang disiplina, Tapos sabi, tutuloy sa wala yung ayuda ng gobyerno. Sino mo mga ginagawa ng ating mga leaders, ginagawa na ng lahat ng paraan para mapigilan ang pagkalat ng pandemic na ito. Subalit ang mga taong bayan naman ay hindi mag-isama. Disiplina. Sa bagay, hindi naman lahat. Marami rin naman mga tao na talagang sumusunod sa batas. Subalit yung mga tao na yun, naway, makakilala sila sa Panginoon. Ito ngayon ang kaparaanan na sila'y makakilala sa Panginoon. At ngayon, praise God, dahil maraming lumalabas ngayon na tinetesting, sabi nga, yan, medical expert doing their best to find a medicine to stop the disease. Sa Japan, sa Pilipinas, nagkaisa, Southeast Asia, nagkaisa na meron silang pinag-aaralan ng mga medisina. Maaring, sabi nga, maaring bago magmayo ay lalabas na ito, vaccine na ito. Narinig ko kanina ng madaling araw yung speech ni President Duterte na nag-uusap sila ng Prime Minister ng Japan upang yung tinetesting nila na vaccine para pigilan o gamot dito sa COVID-19 ay masiwalan na. At meron silang 10 pasyente na parang ginamit na doon ang magsimula. Kapag apektibo doon sa 10 pasyente, ito ay lalabas na sa market. At praise God, sa pagtulong ng panalangin natin, naway magganap ito in Jesus' name. Amen? Amen! Amen! Palakpakan natin, Panginoon! Hallelujah! Okay. Ito po yung ginagawa ng ating mga physical leaders. Bilang mananampalataya, ito naman ang dapat nating mga gagawin. Amen? Ito po, spiritual counter-attack o counter-action. Kanina, counter-action physically. Ngayon naman, gagawin natin bilang mga mananampalataya, spiritual counter-action. Napapansin po natin itong spiritual battle na sinasabi dito. Ephesians chapter 6 verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So itong mga pandemic na ito, gawa ito isang scheme ni Satanas
upang maganap yung sinabi ng Panginoong Jesucristo that the devil or the thief comes only to steal, to kill, and destroy. Ito'y gamit ng kalaban. Amen? Hindi ba kayo? Subalit ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5. Ang sabi niya, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down the strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Grabe naman ang sinasabi ng Panginoon, kung maunawaan po natin ito, mga kapatid. Hindi po tayo nakikipaglaban sa karnal, ibig sabihin sa piskal. Bilang mga mananampalataya, lumalaban tayo sa spiritual. Ito po yung sinasabi ng Panginoon, na ang kalaban natin ay hindi laman at dugo, kundi mga espiritu. Bilang mga mananampalataya, ilagay po natin sa ating puso't isipan na hindi lamang itong coronavirus physically ang kalaban natin. Yung likod ng coronavirus, yun po ang kalaban natin. Yung siyang ginamit upang magkaroon ng problema sa buong daigdig. Ano po yan yung sinabi ng Panginoon Jesucristo? The thief comes only to steal, to kill, and destroy. At ito lamang ang isang gagamitin ng dyablo upang maganap ang kanyang scheme sa buong daigdig. Subalit, kabaligtaran naman ang ginagawa ngayon ng Panginoon. Why? Because He is giving us His promise. Yan. Ang sabi nga doon, John 10:10, sabi, the thief comes only, the thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy. I have come. Tignan niyo po yung sinabi ni Jesus. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. There is a promise. Amen? Amen? Kaya po nakikita po natin itong scheme ng diablo. The scheme of the enemy, Satan, to steal. Ano po yung ininanakaw ni Satanas? Kapayapaan. Nakita niyo ang buong mundo ngayon? Mas maraming naman, sabi nga ng isang radyo announcer, sabi niya, mas maraming namamatay sa takot. Sa nervyos. Walang kapayapaan, takot na takot. Kaya, kahit minsan mananampalatay, takot na takot. Kahit dito sa loob ng gawin, takot na takot. Opo, talagang dapat lamang sumunod tayo. Sumunod tayo sa utos ng mga leaders natin sa gobyerno. Dahil talagang wala silang ibang inisip kundi yung kapakanan na sambayanan. Pero bilang mananampalataya, pagdating naman sa loob, ipakita natin yung tunay na ating pananampalataya. Sa labas hindi tayo pwede makipagkamay dyan. Diba? Hindi tayo, kasi hindi natin alam kung may nandyan mga virus, pero pagdating dyan sa pintuan pa lang, mamamatay ang virus dyan. Why? There is power inside the church. Amen? There is anointing inside the church. The blood of Jesus covering this place. Do you believe that the blood of Jesus covering this place? Amen. And every brethren, when you claim that you are covered by the blood of Jesus, the coronavirus will immediately, if the virus contact your skin, immediately they will die. Mamamatay sila lahat. Why? Because of the power of the blood of Jesus. Kaya naman mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ipakita natin sa mundong ito ang tunay na nagtatanggol sa atin. Ipakita naman natin yung pagkakaisa natin sa loob ng church. Amen? Amen? Amen. Glory to God. Pleasure. Yung ninakaw ng diablo, pleasure. Ano yung pleasure? Yung mga nightlife na wala. Nagsarado lahat ng mga pati mga sinehan, nagsarado.
So, nawawala. Pati yung mga pupunta ka sa mga beach, nawala. Sarado lahat. Hindi pwedeng magbakasyon sa beach ngayon. Walang presyo. Di ba? Walang gasto. Yan ang ninakaw ng Diablo eh. O yung talagang food, financial. Talagang, ang daming ninakaw ngayon ng Diablo financial. Ano yun? No No work, no pay. Actually, mga kapatid, yung nagaganap ngayon sa ating bansa sa Pilipinas, halos maubos na raw yung pinamamahagi dahil wala ng pera. Bakit? Yung budget na nakaraan ay kukolektahin pa. So walang saving. Nakakot po. Pinarakot. Yun ang ginagawa ng Diablo, na invest na yung mga nainahanda yun ay para sa ikauunlad ng bansa na wala na because of this magnanakaw. Sino? Si Diablo. Si Diablo ang magnanakaw eh. Ako nyo, ang sabi niya, food. Kaya nga, nawawalan ng disiplina yung iba. Sabi nga, naalala ko yung sinabi niya ni Errol. Sabi niya, amen. A hunger, stomach. Sabi niya, knows no loss. Totoo ba yun? Oo, nangyayari sa mga taong nagwawala. Bakit walang makain eh? Hindi nila alam, wala silang pakialam sa batas. Ang batas nila ngayon, yung pangangailangan ng tiyan. Kaya lang yung mga iba naman na walang disiplina, may pera naman, nagsusugal pa. Nagiinom pa. Kaya galit na galit yung ating presidente. Nakita nyo na yung mga ninakaw ng Diablo? Peace, pleasure, financial, and food. Yung number 2, sabi ko doon, kill. Ilan ang pinapatay ng coronavirus? Libo. Ano yung kanina? Ilan yun? Meron, umabot na ng, wala pang 1 million. 139,000 pa lang. Pero doon sa pandemic noong 1918 hanggang 1920, 50 million died. Ilan ang apektado doon na talagang dinapuan doon sa pandemic ng Spanish flu? 500 million. Ito ngayon, kanina umaga lang nakuha ko yung update nito, 2 million. 2 million more than 2 million ang apektado. Subalit ang gumaling na ay umabot na ng kulang-kulang 1 million na. Ang gumaling. Umabot na yata ng 800,000. Pero ang namatay naman ay umabot na ng mga ilang libo yun. No? So, tandaan po natin, ito po yung ginagawa ng Diablo. Yung disease ng coronavirus. Lahat talagang ito ang naalala ko yung 3 araw lang patay. Nadapuan. Naalala ko yung kwento ko kanina, yung mag-asawa. Sandali lang. Wala pang oras ang pagitan, patay sila pareho. Iniwan yung anak. No? Fear. Yan yan. Nasabi ko kanina, fear. Maraming namamatay sa takot. Hello? Minsan, pagka hindi hubog sa salita ng Diyos ang isang mananampalataya kasama sa natatakot. Ang daming mga mananampalataya na natatakot. Dahil dito, kahit na sa US, nakita ko yung gawain nila Franklin Jentesen. Kilala niya si Franklin Jentesen. Ang umatel lang sa gawain, mga Levites. Ang laki-laki ng church nun. Bakit ang US grabe ngayon? Ang pinakamalaki ngayon na apektado ay ang US. Ang pinakamaraming patay ngayon ay ang US. Sumusunod ngayon ang Britain, Spain, saka Italy. Bakit? Hindi nila napaghandaan yun. Pinagpala yung ating presidente dahil nandun yung wisdom na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Amen? Sabi mo sa katabi, huwag ka matutulog.
Pwede magdamag tayo matulog mamaya. Okay. Violence! Ayan. Nakikita niyo yung violence. Nagaganap kayo sa mga tao. Sa Pilipinas ka lang nakakarinig ng violence. Magrarally pa. Bawal na nga magtipon. Magrarally pa. Oh, meron pang nagmumura kay Presidente. Yung isang babae na OFW sa Taiwan, sasampalin niya raw si Presidente. Grabe talaga yun. No? Wala nang disiplina. Akala mo, kaya niyang maging Presidente? No? Hindi na natakot na magsalita ng ganon. Hindi niya alam kung ano yung magiging kahinatnan ng mga nagsasalitang ganon. Hindi nila alam na merong special power ngayon ang Presidente natin. Na parang daig pa ang martial law yung special power ngayon. Bakit? Tignan mo nga, pinatupad ka agad yung lockdown. Walang makakapagreklamo doon. Bakit? Kasi may special power ngayon na binigay sa kanya. Kaya dapat lang na maganap yung disciplinary action. Amen? So ito po, the scheme of Satan. But the promise, Jesus gave the promise. Amen? Kung titignan niyo po, sabi niya doon, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ano yung pangako ng Panginoon? Life and abundant life. Buhay at buhay na kasiyasiya. Hindi lamang basta buhay, kasi itong buhay na ito, buhay na walang hanggan binibigay ng Panginoon. At habang nabubuhay ka dito sa mundo, meron kang abundant life. Amen? Amen. Andiyan ba kayo? Amen. Tingnan po natin kung ano yung life na ito na promise ng Panginoon. Is God? Yes. To obtain the promised life, ito po ang number 1. Come to Him with prayer. Ito po ang paraan para matanggap mo yung life na ito. Come to Him with prayer. Ang sabi po ng Hebrew chapter 4 verse 16, New King James Version. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid, prayer. Praise God. Dahil nakikita ko mga kapatid, buong mundo natutong manalangin. Pati mga doktor, mga nurses, wala silang paraan kundi manalangin sa Diyos. Ito yung sinasabi ng Panginoon. His name is above every name. That all creation in heaven, all creation on earth, and under the earth shall bow down and confess that Jesus is Lord to the glory of God the Father. Kahit makikita mo ngayon, grabe, pati sa Facebook, nakikita mo yung mga kalsada na ipinapost nila, mga sundalo, mga pulis na nanalangin. Sa US, nakikita mo talaga halos mga pulis doon na mga frontliners na nanalangin. Praise God. Kaya ipag-pray din natin ang ating mga frontliners sa Pilipinas. Dahil hindi ako nakakita ng mga frontliners natin sa Pilipinas na nananalangin. Kundi nakikipag-away sa tao. Sa US, nakikita mo ngayon, pati mga doktor, mga nurses, bago sila pumasok sa hospital, nagpipray sila, sama-sama sila sa harap ng hospital, nananalangin muna bago pumasok sa hospital. Why? Ito yung sinasabi ng Panginoon. My way is not your way. Ang aking daan ay hindi ang ay mas mataas kaysa iyong daan. Nakikita niyo po yung nais ng Panginoon ipaabot ngayon sa buong mundo. Ang katalinuhan ng tao ay baliwala ngayon. Ano ngayon may pagmamalaki ng mga tao na matatalino? Bakit ngayon wala silang magawa dito na nagaganap sa mundong ito? Asan yung matatalino? Ang sabi po yung ating memory verse, 1 Corinthians 15:51.
I will destroy the wisdom of the wise. Hello, nandiyan ba kayo? Asahin yung matatalinong mga doktor. Anong magagawa ngayon ng mga doktor? Yung matalinong doktor natin pinagre-resign. Yung ating Secretary of Health sa Pilipinas, magaling na doktor daw yun. Pero ngayon, pinagre-resign. Bakit? Ang daming namamatay na doktor. Ang daming namamatay mga nurses. Sa Pilipinas, ang dami. Grabe. Asahan yung talino nila? Pinagmamalaki nila, okay. Ito, ganito, talagang may PhD pa. Talagang, may ibig sabihin ng PhD. Talagang may doctorate pa sa medicine. May mga major, ano pa sila, masteral sa pagka-medicine. Asahan ngayon yung pinagkalalan nila? Hello? Sabi ng Panginoon, come to my presence. Lumapit ka sa akin, ako lamang ang makagagawa ng kaparaanan upang mapigilan na yan. Ang sabi ko ng banal na kasulatan. 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4, sabi po doon, mga mananampalataya, I urge you, sabi ni Paul, to pray for the leaders, to pray for all men, that we may live peacefully and quiet lives. Because God wants us to be saved. Kaya, sabi ng Panginoon, panalangin mo sila. Ito yung gagawin natin, panalangin natin sila. Hindi yung pati tayo ay natatakot, nagtatago, hindi na makapanalangin. Praise God, binigyan tayo ng pagkakataon na lockdown. Na pagkakataon natin na ito, sa lockdown na ito, ay makipag-usap tayo sa Diyos. Nakikipag-usap pa tayo sa Diyos. Kayo, mga nanonood, nakikipag-usap ba kayo sa Diyos? Nananalangin ba kayo sa Diyos? O nagbababad kayo ngayon sa Facebook? Nagbababad kayo ngayon sa internet? Ito ang pagkakataon na basahin natin ang Biblia. Basahin natin ang salita ng Diyos. Makikita po natin, walang magagawa ang tao. Ang Diyos lamang ang may magagawa sa mga suliranin dito sa mundong ito. Amen? Amen. Sabi po sa number 2, obedience with perseverance. Ito po yung memory verse natin, Revelation chapter 3 verse 10. The New King James Version. Sabi niya, because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Ito palang nagaganap ngayon dito, hindi lamang basta ginawa ng diablo, kundi hinayaan ng Panginoon maganap ito upang tignan, testingin ang buong mundo. At dito makikita ang kaibahan ng mananampalataya na may proteksyon ang Panginoon kasama ang kanilang mga pamilya. Ito ang pangako ng Panginoon. Those who obey the Lord will experience the protection of the Lord. Dahil ito hindi maiiwasan. Kasama po tayo dito sa mundong ito, pero sabi ng Panginoon, lahat ito ay magaganap sa buong mundo. Tignan ko kung may magagawa ang tao. Pero kayo na sumusunod sa akin, may protection kayo sa akin. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kayo mga mananampalataya na sumusunod sa Panginoon, may protection tayo sa Diyos. Amen? Amen. Kasama na ang iyong pamilya po, proteksyonan ng Panginoon. Sumunod ka lang. Kahit pa anong gawin ng mga tao sa paligid, wala silang magagawa hanggat hindi sila lumalapit sa Diyos. Bakit hinahayaan ng Panginoon na maganap ito? To test the whole world, to test the people who dwell on earth. Si Lord na nagsabi nito. Kaya nga, walang may pagmamalaki ang matatalinong doktor ngayon. Walang may pagmamalaki ang matatalinong leaders. Bakit? Si Lord eh. Sabi niya, I will test you. I will test the whole world. Pero ikaw, nananampalataya sa akin, may protection ka. Hello? Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon at sinusunod mo sa Diyos, may protection ka sa Panginoon. Amen. Amen?
Ipakita mo ngayon yung protection na yan na sa pamamagitan ng pagiging ilaw ng mundo ito. Number 3, sabi po dito, effective witnessing. Luke chapter 21 verse 13. Ito naalala ko yung binanggit ni Pastora Rona kagabi sa Matthew chapter 24 verse 13. Wala ka kagabi. Sabi niya, ano ba yun? Ano yung pit? Ba't nakalagay pit doon? Matthew, Luke 21. Luke 21. Verse 13, sabi niya. But it, wala pala yung P. Okay, wala yung P. Kaya mo ba yan? Tanggalin yung P. Kaya mo tanggalin yung P. Okay, sabi niya dyan. But it will turn out for you. Mawala po mamaya yun. Wag na. But it will turn out for you as an occasion for testimony. Ang ibig sabihin nito, kasi yung karugtong, yung unahan ng mga verses na yan ay tungkol sa mga nagaganap ngayon, mga pestilence. Ang sabi niya, sa nagaganap ngayon sa buong mundo, ito ngayon ang pagkakataon mo na magpatotoo. Yan, it will turn out for you an occasion of testimony. Ipatotoo mo ngayon na ikaw ay protektado ka ng Panginoon. Ipakita mo ngayon na may Diyos ka na nagpuproteksyon. Ito ngayon nag-share mo sa mga taong natatakot sa mundo. Kasi nagko-confuse sila, nagpapanik na sila. Huwag kang sumama doon sa pagpapanik. Nakikipagpanik ka sa pagbibili ng mga gas mask. Papanik ka sa pagbibili ng mga alcohol. Magpapanik ka sa mga pagbili ng pagkain. Paunahin mo muna sila. Tapos pag nakita nila na ikaw ay talagang masaya, nakangiti pa lang, magtatanong sila, bakit? Para bang hindi ka natatakot? Doon mo ipatotoo ngayon. Bakit hindi ka natatakot? Na meron kang Diyos na nagpuproteksyon sa iyo. Amen. Amen? This is the time to witness even in the internet. Use the internet to share the word. Hindi yung puro katatakutan, ito ang naganap, ito ang namatay, ito ang ganito ang kapangyarihan ng coronavirus. Hindi mo na ipinatuto na mas makapangyarihan ng Panginoong Yesus. Ipinatuto mo kung paano ang kapangyarihan ng coronavirus. Ang ipatotoo mo yung kapangyarihan ni Jesus Christ na kaya niya pigilan ang coronavirus. Amen? Grabe ka. Ang ipapatotoo mo yung atake ng coronavirus, hindi mo ipinatotoo yung protection ng Panginoong Yesus. Ang sabi niya, I have come to give life and have it more abundantly. Amen? Tingnan po natin. Sa Romans chapter 1 verse 16, ang sabi niya, sino yung mga nag-aaral ng evangelism dito? Okay. Ang sabi po dyan, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for with is the power of God. With. for it is, wala yung W doon, for it is the power of God to salvation for every who believes, for the Jew first, and also for the Greek. Apasin niyo mga kapatid, sabi niya, I am not ashamed. Ibig sabihin, ito yung pagkakataon natin na i-share ang salvation. Bakit ang mga tao wala ng pag-asa? Ang kakala nila, pag-asa nila yung pagkain, pag-asa nila yung ayuda. No? Tama si Pastor Aljon. Yung ayuda ang pag-asa nila, si Presidente ang pag-asa nila, yung bibigyan ng DSWD ang pag-asa nila. Tandaan niyo, mga kapatid, pagkakagaya kayo ng Pastor Dong, marami kong pari yan. Di ba? Amen! Glory to God. Ang Panginoon gagamit ng mga tao na tutulong para sa atin, na mga taong
Kumbaga sa wala nang makain. Subalit ang gagawin natin, ibahagi natin ang salita ng Panginoon. Upang yung mga tao na yun ay magkaroon din ng pag-asa. Kasi wala na silang pag-asa eh. Akala nila pag hindi sila nabigyan ng ayuda, wala na silang pag-asa. Magwawala na. Oh, yung iba talaga nagwawala na. Tapos sabi nga, may ayuda din daw ang OFW. Tapos dami nagre-reklamo, kitulpo. Bakit? Yung mga OFW ng pamilya ay walang natatanggap. Mayaman daw. Mayaman. Tapos, talaga ang mga tao, kapag wala ka sa Panginoon talaga, kasama ka na rin doon na nagwawala ka rin. Bakit ganito ang Diyos? Hayaan mo, ang Panginoon may gagawin yan. Amen? Amen. Ang gagawin mo, share mo ang kapayapaan, share mo ang pag-asa ng tao. Walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Amen? Amen. Number 4. Meron tayong 4 yan, ano? Number 1, come to Him with prayer. Number 2, obedience with perseverance. Number 3, effective witnessing. And number 4, endurance. Ano ba endurance? Sa Tagalog. Sino ba yung Tagalog dito? Ito, Tagalog ito. Ano endurance? Tagalog tayo. Kapit. Ay, ito si Rona. Saya. Tagalog ito. Endurance. Katatagan. Di ba? Katatagan. Endurance. O matatag ka. Amen? Ano yung katatagan na gusto ng Panginoon maganap sa iyo? Sabi po dito sa Matthew chapter 24 verse 13, ay ito pala yung ginano ni Rona kagabi. 24 verse 13. But that shall endure unto the end, that shall be saved. Yung mga naging matatag o yung talagang hindi bumibitaw sa Panginoon, sila lang ang maliligtas. Ang sabi sa Revelation chapter 21 verse 7, sabi niya, He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Grabe, sabi niya, kailangan maging matatag ka. Paano ka maging matatag? Panghawakan mo ang salita ng Diyos, panghawakan mo yung pangako ng Panginoon. Sabi niya, I have come to give life and have it more abundantly. Panghawakan mo yun. Kasi kung wala kang pananampalataya, hindi ka tumitingin doon sa salita ng Diyos, tumitingin ka sa mga nagaganap sa mundong ito, ay talagang kasama ka sa natatakot. Kasama ka sa magpapanik. Pero mga kapatid, kung nagbabasa ka ngayon sa lockdown, magbasa ka ng banal na kasulatan, mag-aral ka sa internet, mag-aral ka doon sa mga, pakinggan mo yung mga programa ng mga Christians, doon ka magpapalakas. Hindi yung puro pressure na lang hinahanap mo sa internet. Ibang klase. Punong-puno ngayon. Kumikita ngayon yung mga may vloggers. Bakit? May mga program sila eh. Nakakaiba eh. May mga program sa porno. Pero praise God, gawin mo ang pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Diyos. Dito lamang tumataas ang iyong pananampalataya sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, when the faith that Jesus started in your life, you have the responsibility to grow by reading and hearing the Word of God. Sabi nga ng banal na kasulatan sa Hebrew 12:2, sabi niya, Jesus is the author of the faith. So, ibig sabihin, pinasimulan ni Jesus Christ yung ating pananampalataya, pero may responsibility ka na palaguin ang iyong pananampalataya. Ano yun? Anong gawin mo? Mag-aral ka ng salita ng Diyos. Hindi yung puro, tinitignan mo yung problema ngayon dito sa mundo ito. Itong corona, ito, ang dami namamatay. O ito ang nakakatakot ng ginagawa ng corona ngayon. Bakit yung ang daming manonood, ang daming makikinig sa iyo? Lalo na kung ikaw ay pastor. Pati sila, matatakot na kasi kung ano-ano yung sinishare mo, puro katatakutan. I-share mo ngayon ito, salita ng Diyos. Amen kayo dyan? I-share mo ang salita ng Diyos. Na para maging matatag tayo, kasi ito lamang ang magiging kalakasan natin, ang salita ng Panginoon. Amen? Doon sa paghawak ng salita ng Diyos, ang sabi nga ni Paul,
I press on towards the goal to win the prize. Upward my calling. Amen. Ibig sabihin, magpursige ka na maabot yung goal. Ano yung goal na yon? Yung kaharian ng langit. Huwag kang titingin sa kanan, huwag kang titingin sa kaliwa. Go straight forward to look upon Jesus because He is the author and finisher of our faith. Amen? Andiyan ba kayo? Praise God. Okay. So, that is the life that Jesus promised. Tignan na po natin yung abundant life. Matatapos na tayo. Abundant life. Yan. Abundant life. Kasi life and abundant life. Iba yung life, ito yung buhay natin. Pero yung abundant life, kakaiba. Ito na yung Matthew chapter 11. Number 1, sabi niya, peace. Kasama sa abundant life, yung kapayapaan. Amen. Akala mo pera yung abundant life, ano? Akala mo ari-arian, hindi. Kahit wala kang pera, kapag may kapayapaan ka, ibig sabihin meron kang abundant life. Bakit? Ang kapayapaan na yan, ang minimithi ng taong sa sanlibutan ito. Tignan mo yung mga mayayaman, takot na takot. Walang kapayapaan. So, ibig sabihin, sila ay kulang sa buhay. Hindi sila nakakaranas ng abundant life. Why? Takot na takot sila. Ang daming gwardiya. Pansin niyo yung mga mayayaman, ang daming gwardiya. Kasi takot eh. Pero ikaw, mananampalataya, wala kang gwardiya. At may kapayapaan ka kahit anong nangyayari. Minsan nga, maglalakad ka kahit may checkpoint, hindi ka natatakot. Amen? Amen. No, sumunod ka lang naman doon sa butos. Pero yung iba, minsan natatakot dumaan dyan. Meron tayong pastor na kailangan makarating dito natakot sa checkpoint. Kaya hindi nakarating. Kilala ko yun. Pero, mahawakan ka sa salita ng Diyos. Kapag tungkol sa gawain ng Panginoon ang pinag-uusapan, may proteksyon ka sa Panginoon. Amen? Ang sabi po ng banal na kasulatan, come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Si Jesus lang nangako nito. Ito yung sinasabi niya kapayapaan. Si Jesus lang nakapagbibigay nito. Amen? Kaya hindi po naibibigay ng asawa mo yan. Kasi minsan problema mo ngayon yung asawa mo. Kasi magbugbunga nga yan. Dahil wala kang pera. No? Wala kang pambili. Sabihin ngayon asawa mo, Speaking of tongues, ha? yan, tutulog ka na lang dyan. Wala tayong makain. Mamamatay na tayo. Sabihin mo sa kagawin, hindi ako yung Buhay! Sarap ng buhay. Amen? Amen. Ito lamang po ang nais parating sa atin ng Panginoon, yung abundant life. May kapayapaan ka. Kahit anong nagaganap sa mundong ito, may kapayapaan ka. Yun ang pangako ni Jesus. Panghawakan mo ngayon. Because Jesus is the author and finisher of our faith. Jesus who promised that all authority in heaven, on earth, and under the earth shall bow down. Nasa Panginoong Diyos lahat ng kapangyarihan ngayon. Amen? Andiyan ba kayo? Okay, number 2. Authority. Praise God. Luke 10:19. Mga mananampalataya. Ito, wala sa mga hindi mananampalataya. Sa atin lang meron ito. Ano to? Luke 10:19. Behold, I give you the authority to trample on snakes and scorpions, trample on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall enemies harm you. Believers, Christians, pastors, leaders, remember this verse. You have the authority. Huwag kang matakot dyan sa corona na yan. You have the authority to trample. Amen? May kapangyarihan ka. Nawasakin yung kapangyarihan na yan. Huwag kang matakot na yan. Ito ang pangako ng Panginoon sa Kristo. Sabi niya, and to
over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Walang makakapinsala sa iyo. Pangako ni Jesus. Hello, nandiyan ba kayo? Yan ang kasama sa pangako ng Panginoon, yung authority. Gamitin mo lang yung authority na yan. Sabi mo, bago ka lumabas sa bahay, sabi mo, I covered myself by the blood of Jesus, and no one can hurt me. When you speak the word and confess the word, there is power. May kapangyarihan na umaalingaw na sa buong paligid. In the spirit realm, may nagaganap pag kinonfess mo yung salita na yan. I cover myself by the blood of Jesus, because Jesus promised the authority. Amen? Praise God. Number 3, Galatians chapter 6, verse 7. Chapter 4, verse 6 to 7. Sabi niya dito, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His sons into your heart, crying out, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Sa Revelation chapter 21, verse 7, he who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Anong dapat ilagay natin dito?